Good morning mga kapanay! Today pala ay Friday at sabi nga sa school ay Apple Day daw ngayon. Kaya yung mga bata ay magdala daw ng apple at magsuot nga ng kulay red. Tulog pa nga ang mga anak ko dyan dahil nga nauuna akong gumising para nga ipaghanda sila ng dadalhin sa school. At ayan nga, ipinupugong ko na yung buhok ko. Hindi ko na nga sinusuklay, napakadalang ko talaga magsuklay. Nagsusuklay lang talaga ako pagkatapos maligo. At ang unang-una kong ang ginagawa pagkalabas ng kwarto ay binubuksan ko tong pinto. Kahit na medyo madilim pa sa labas ay binubuksan ko na siya agad. Hinahanap ko nga yung mga rabbit, siguro nasa taas na naman sila. Ang sinunod ko palang gawin ay mamalansya nga ng damit nila. Kung makikita nyo ay maroon pala yung damit ni Usman at nagtatalo pa nga kami kahapon. Sabi nga niya, mama kailangan daw red ang suot. Ang sabi ko nga, ayan na lang anak ang isuot mo. Eh mama, hindi ito naman to red. Sabi niya sa akin, purple to. Purple pa nga sabi ni Usman. Eh sabi ko, parang red na rin yan. Hindi nga mama, sabi niya purple to. Sabi ko, ganun na rin yung Usman ka. Magkakulay na rin yun. Apple Day daw kasi ngayon, kaya kailangan magsuot ng red at magdala ng isang apple. Yan palang damit naman ni Usman na yan, ay kahit naman hindi plantsahin yan, hindi naman nalulukot yung tela na yan. Pero syempre, nagbibideo tayo, kaya plantsahin na rin natin ang kunwari matagal-tagal. At sinunod ko na ang plantsahin itong dress ni Mariam. Buti pa nga si Mariam ay may dress siya na red, dalawa. Kasi nga favorite color ni Mariam ay red. Sinasabi ko nga kay Mariam, pink na lang favorite color mo. Sabi ko. Sabi niya, ayoko nga, gusto ko nga red. Pink ako, maganda. Pati ba naman kasi sa favorite color, tinuturoan ko si Mariam. Araw-araw pala ako namamlansya ng uniform ng mga anak ko. Kasi nga, araw-araw din ako naglalaban ng uniform nila. Kasi nga, ay iisa pa lang ang uniform ng mga anak ko. Kaya obligado, araw-araw maglaba at araw-araw din mamalansya. Sa umaga pala ako talaga namamalansya. Kasi sa gabi, pagka inantok ako, talagang dapat matulog na ako. Kasi oras na hindi ako matulog at nawala ang antok ko, ay buong magdamag talaga akong gising. Minsan, hindi na nga ako natutulog. Diretso gayak na ako sa mga anak ko ng umaga. Tapos pag alis nila, saka na lang ako natutulog. Flex ko pala sa inyong pandikdik ng biyanan ko. Hiniram ko kahapon kasi nga nagluto ako ng beef karahi. Inilabas ko na rin pala sa rep tong apple at baka nga makalimutan pa mamaya. Magluluto na rin pala ako ng bread na dadalhin nga nila sa school. Ganyan pala ang ginagawa ko. Milk, tapos egg. Ay, ang lakas naman ng kalantog nung rabbit yun. Umaakyat dun sa bubong ko. Ay, ang ingay-ingay. Tapos, konting asin. Tapos, ayan, halu-haluin lang. Hinahayaan kong patakbo-takbo yung mga rabbit sa labas kasi nga naaawa ako pagka nakakulong, kaya ay yung pinakawalan ko at hinahayaan ko silang maglaro. Yun nga lang ang ingay-ingay minsan, kalabog ng kalabog. At ayan pala, lulutuin ko na itong tinapay. Naglagay na ako ng konting mantika, tapos nilagay ko na rin tinapay nung medyo mainit na yung mantika. Bahala ko nga bumili ng brush para mas madaling magluto. Tapos pakita ko sa inyo, di ba nga, yang tira sa itlog. May puti-puting natitira dyan, di ba pag nagpiprito tayo, ganun. Ay, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng luyang dilaw. Tapos, ayan, inilalagay ko sa mukha ko, hahalu-haluin mo lang siya. Tapos, ilalagay ko sa mukha ko. First day ko ngayong gagawin to. Nakita ko lang yan. Kumbaga, sayang na may itlog ko, itapon mo lang, ilagay na sa mukha, O, tingnan natin kung kikinis ba ang ating mukha pagka ginawa natin to, kahit man lang twice a week, ganyan, o kahit siguro dahil ganyan yung mukha ko na puro tigidig, ay gawin natin 3 times a week. Bitin nga yung itlog dyan, sa laki kasi ng face ko, diba? Kaya bitin yung isa dapat sa akin, mga 2 itlog, para marami yung puti. Bitin na, halos walang nailalagay. Baliktarin na rin pala natin tong tinapay. Yan palang nilulutuan ko na yan, dyan nagluluto ng roti. Nung isang araw, nagpractice nga akong magluto ng roti. Abay, nakailang luto talaga ako. Talagang puro palpak. Alas 4 ng umaga ako nagsimula. Inabot akong alas 6, wala akong nailutong matino. Hilaw, sunog, matigas. At ayan, habang tayo ay taong dilaw muna ngayon, ay maghugas na tayo ng plato. Akala ko kagabi nakapaghugas ako ng plato. Akala ko lang pala, pero hindi. Nagpa-practice nga akong gumawa ng roti dahil yung mga anak ko nga, yan ang nire-request sa akin. Aba, ang gustong baunin sa school nga ay roti at saka nga itlog. Kaya sabi ko, sige, bukas yan ang
babaunin nyo. Kaso, 2 oras akong nagtatry. Naku po, ala talaga akong mailutong matino. Nasayang yung harina. Na-stress talaga ako. Kaya ayun, ang ending, walang binaon yung mga anak ko. Binigyan ko na lang ng pera. Kasi sa school naman, may nagtitinda naman doon. Mga samosa, pagkain, may mga juice din. Kaya sabi ko, bumili na lang kayo anak ng kakainin nyo pag break time. Kasi nga, hindi nakapagluto si mama. Sabi ko, hindi ko pala kaya. Sabi ko nga, ito naman si Mariam. Ay, naku mama, kadali-dali. Ruti ba mama? Tuturuan kita, sabi sa akin. Siguro, sa baba kasi, pagka gumagawa sila ng ruti, baka nakikita ni Mariam, baka tumutulong. Kaya sinasabi sa akin na madali daw. Siya daw magtuturo sa akin. Pero ngayon, siguro, dahil nga matanda na yung biyanan kong babae, ay kadalasan talaga, hindi na sila nagluluto ng ruti. Madalang na lang, bumibili na lang talaga sila ng ruti sa labas. Kaya ako rin, hindi rin talaga ako natuto kasi nga mahirap siyang gawin. Tapos sabi nga ng asawa ko, pahihirapan mo pa sarili mo, bibili na lang tayo sa labas. Ulam na lang ang iluto mo. Ganyan na pala ang itsura yan pagka nahilamusan ko na. O diba? Parang alang nagbago. Magsa-sunscreen ako. Kabibili ko lang nito. Kaya sabi ko nga sa inyo ay mag-aano na tayo. Magpapakinis ng mukha. Puputi pa kahit paano, puputi, di ba? Nakakaputi rin to eh. Tapos sa gabi, moisturizer. May tinda rin yung binilan ko nito ng set. Kaso, itong isa na to ay 1-2 na. Syempre mahal diesel. Kaya tama na yun. Tama na yung yung sunscreen lang. Kahit di naaarawan. Dapat ganyan ka maglagay. Ganyan talaga ako maglagay. Hayaan nyo na. Basta na ilagay, okay na yun. Mukha lang muna, ha? Kasi wag na leeg dahil mahal yung sunscreen na yan. 1-2 yan eh. Ala tayong budget, pang mukha lang, walang panleeg. Hayaan mo nang maitim ang leeg. Hayaan mo nang kulay uling ang leeg. Okay na. Parang ala pa rin nangyari. Ganyan lang. Ayan na pala niluto ko na bread. Tapos nagluto na rin ako ng egg. Prutas talaga nilalagay ko rito. Pero dahil nga magdadala naman sila ng apple, ay hindi na ako naglagay dito ng prutas. Yun na lang apple na yan. Ayan, takpan na natin. Ayan na ang kanilang baon. Tapos, ito na rin ang kanilang gift sa teacher nila. Kasi tomorrow ay Teacher's Day. Walang pasok bukas, kaya ngayon ay ipapadala ko na. Pasok na! Ano sasabihin sa teacher? Happy Teacher Day! Very good. Sige na, bye-bye na. Alapis! Nagsipasok na. Alam niyo ba kung bakit may upuan dyan? Ano yan, pagka gusto kong manyismis sa kapitbahay, dyan ako tumutuntong para lang may makita.